disiplina in a way na hindi siya yung ultimate disiplina na, okay, we're not gonna be afraid to attack, but at the same time, hahanap na lang kami ng panibagong tempo. That tempo is in game number 2 for Falcons to take a sweep or for Aurora to get us to game number 3. Ang aga nung pagtanggal dito ng Moscova for the side of Falcons AP, Bren. Ganon sila ka-decisive nga, as you mentioned, na tanggalin yung capability dito ni Domeng to somewhat mirror yung nangyari sa game number 1. And surprisingly so, for side of Aurora naman, sila yung magtatanggal ng Roger. Tas first pick, Matilda here for Falcons AP, Bren Midnight. Grabe, para tayong bumalik talaga ng 2021. Laging nasa first pick yan eh. Yung Matilda. And considering na meron pang Hylos, meron pang Obvious, Hayabusa, Julian, Nolan, Matilda yung pinili dito ng FCAP. And now, yeah, Ling is open for Demon Kite, pero nakakailang din kasi mag-Ling pag may Matilda. Nilalabas ko sila sa Tempest of Blades. Tsaka mahirap for the Ling kapag sa turtle fight ng early kasi parang hindi mo agad i-risk ng sumabak ng hindi mo pa nakikita lahat ng mga purple or either orange buffs. So, there goes it. Yan yung sinasabi natin na above all the meta heroes na open, pinili nila yung Matilda. Yung idea itself na pang-engage, disengage, is actually beautiful here for Falcons AP, Bren. Okay, medyo naipit dito yung FCAP. Wala yung Roger, wala yung Moskov. Nakuha na yung Claude. Meron pa namang carry, and we've seen Super Marco also play the Golden Ruby. Pero gusto ko lang ihilingin talaga. Brody. Oras na kaya? Brody. Pwede. Parang hinaantay niya kasi talaga yung skin. Pwede. Gusto ko kasi makita yung skin eh. Diba? Julian, okay. Kinuha yung Julian. Di natin alam kung anong role niyan. Could be played on the mage, could be played on the, mid. And also the jungle, both on Kyle and Pew. And they go for the Terizla. Actually, kahit nga yan, di natin alam role eh. Baka mamaya, post 4 Matilda, post 5 na Terizla. And yun yung beauty for Falcons CP, Bren. Dahil nasa kalawakan ng hero pool itself ng mga players na somewhat nagiging flex. Kasi Falcons CP, Bren, na yan eh. Yeah. And somewhat here for Aurora, ano yung magiging reaction nila dito if ever that this will be a mid na makakatapat agad kay Yue. And so far, open pa rin naman dito yung mga Vixana, even the Valentina here. And actually, the Zaz actually, na nakikita natin na kanina kinuha nga eh, di ba? Yeah. And for Aurora, it's going to be somewhat of Hayabusa here for Demon Kite. Okay, pagdating nga second phase, ubusan ng mage. I don't think FCAP would care though. Oy, grabe! Grabe naman! Si Yui ba yun? Joke. Ay, okay, may patubig pa. Grabe na. Yan ang ganito kasaya dito sa MPL Arena, may nag-e-exercise. May nag-gym. Yan, shoutout kay Ingan. Kanina magkalaban sila sa dance battle, ngayon magkasundo na sila. Doc, gising na po sila, Doc. Grabe si Ingan, no? Nakita nyo naman, flex yung mga bicep, tricep, chest muscle, Lahat. lahat. Guys, kung pwede. hindi nyo nakikita, hindi nyo pa napapollow si Ingan sa Instagram Oo. account niya, I suggest na I-follow gawin nyo mo. na ngayon. Ano yan, dance content, ML content, singing content, si Justin Bieber yan, Oo. men. Kala nyo si Rene J lang kumakanta, si Ingan kumakanta yan. Multi-talented Ingan. Talagang Ingan Nation. Ingan Nation, number 1. Ayan, salamat daw, sabi ni Salamat Ingan. daw. You're Okay. welcome, Ingan. You're Okay, welcome. tinanggal yung carry. Tinanggal ng Aurora yung carry. Yeah. So FCAP, did you have to go go deep, kumbaga mag-dive talaga sa hero pool dito ng ni Super Marco. There's also, I mean, may ano pa naman, may mga Clint. Again, yung Ruby, nandiyan pa rin naman. Pero hoping ako na makakuha tayo ng, makakita tayo ng Brody wala dito sa FCAP. Literal na pinapanalangin ko makakita tayo ng Brody. Brody talaga. And kung sino man yung pinaflex nito, ayan at yung mga nagpa-picture din, di ba? Oo, yung mga kanina. Na mga community natin. Ito yung masaya eh, no? Yung kanya-kanyang flex. Pansera Mga na. tropa, gano'n, may nananalo. Depende sa picture na i-flex, sasaya ka talaga. Oo naman. Minsan nga, yung pag-flex ka, no counter na yan, eh, di ba? Wala ka na sa... Yan! Yan ang magandang flex! Yan ang bagong Diba? meta ngayon. May nagpunta ka nga doon. Pwede, mamaya. Pwede, why not? Oh, Ano yan? A and B, pag pinagsama, absent ako bukas. bukas. Nako, wag tatandaan nyo guys, wag nyo kakalimutan mag-aral. At happy birthday sa katabi. Yan. Happy birthday! Kaya pala siya Happy absent kasi birthday niya. Yun naman pala yun. Ayan. Oops. Okay, second phase. Second phase. Nalito na tayo. Open ang Valentina ni Yue, by the way. Yeah. Kaso naka-Julian eh. Julian, Parang somewhat baka mahirapan siya. Pwede naman nila pang last pick actually if iba Valentina pa rin to for Aurora. But so far for Falcons AP, Bren, may mystery pa rin surrounding talaga dito sa Terizla at Julian kasi. Pwede pang i-flex kasi yung tatlong, yung dalawang heroes dito ng FCAP. So Aurora, I think the smart choice here is to go for the roam first. Maybe something like an Arlot, a Johed. Oh, Arlot again for Ed. Ay, pwede nga pang Arlot roam room. pala. Pwede Arlot room. Kasi Kay Matilda Rene eh. Joe, maybe? Again? Oh, Zaz. Okay, Zaz. Oh. Oh, you go Val More here. on the safe side tayo here for Yue. Ngayon for Falcon CP, Brenner pa bang kulang na recipe? Ito na nga yung medyo tricky part na sinasabi natin, di ba? Louis Brody, maybe? Louis Clint? Grabe naman mobility nun kung may Louis tapos may Matilda pa. Oh, Louis Ruby. I mean, Ruby's kind of bad here, honestly.
medyo hirap siya sa Zask, Claude, Phobius. I mean, yung Phobius medyo okay lang, pero you'd want a constant source of DPS. I think, yung Kari kasi gandang ban mula sa Aurora. Would the Nathan work here na nga lang It for would Falcons actually, AP Bren? it would actually work. Yeah. Pero Brody pa rin, Brody. More ang bias Gusto sa ko Brody Brody. talaga eh. Ano, hindi naman baka... Inaano ko na yung analysis mo patang Brody eh. Oh! Wait. Oh! He's back! May isa pa! She's back! Ito yung isa pang hero na nakilala talaga siya. First Bea game? Is this the first Bea game? Ngayong season? Yeah, I think. Diba? Sigurado eh. Parang Wow. Ganda ng Ruby dito. Ruby, Croc, Joed. Tapos, oh my gosh, ngayon for Aurora, how will they react to this lineup naman ng Falcons AP Bren? Carmela? Carmela sounds nice. Meron kang Claude para sa combo, tapos yung Phoebus tatakbuhan ka. Yung lineup kasi ng Aurora, parang masarap i-abuse yung pasugod kasi sila lahat. Tapos yung Carmela, na ultimate. Pwede yung palarin yung FK, pero they go for the classic Minotaur. Yeah. And maganda naman to actually kasi yung poke nga as you mentioned, nano-neutralize na ng especially with the motivation roar. But now for Falcons AP Bren, it's going to be few, by the way, na magjo-Julian sa mid lane. yun yung flex na madalas silang ginagawa if you're Falcons AP Bren. Few always has that in him. Depende kung ano ang hero na kanyang gagamitin. But for the side of Aurora, you'd have a Minotaur na panghahawakan naman itong si Renegade to wrap up the composition for the Auroras. Beatrix, probably the first appearance for this season 14. We're not yet sure, but we're gonna double check that for now. But the question is, can Falcons AP Bren double down on this? Or will Aurora take us to game number 3? Casters, pass up. At malalaman na nga natin kung makakasecure na rin ba ng playoffs ang Falcons AP Bren if they take the Game 2 victory o haharangan nga ba ito ng Aurora MLBB. Welcome to the Land of Dawn. Welcome Pangalawang to laro na Mobile natin Legends. sa seryeng ito. Nakaka-excite ang aabangan natin dito sa dalawang kupunan na makikita natin. Again, kung babalikan natin yung Infinite's keys to victory, yung creativity, at makikita natin sa magkabilang kupunan ngayon ang naipamalas yun. O kumbaga nilabas na naman ang flex ni Few na Julian Mid. Isa siya sa mga naunang gumamit nito. Yeah. At ngayon, ipapakita na naman niya. I think the last time na nakita natin ito mula kay Few ay sa MSC pa. Kung saan nakaramdam din sila ng mga malupitang alpha mula kay Sekis na nilabas naman ngayon ni Kyle TC. Alam mo, speaking of pagbabalik, nagbabalik din ang $1 million shotgun ni Super Marco. Kung maaalala natin, hindi ko na papakitin kung sino yung nashotgun doon sa baba. Oo. Pero Wag alam na. niya na yun. Kilala nyo na yun. Basta yung sa may bandang bush sa baba na na-shotgun ni Marco para manalo ng isang malaking papremyo. $1 million shotgun is back. Yeah. At ayun na nga, medyo tahimik ang ating laro so far. Hindi kasing init ng kanina. Game 1 kung saan may pa-flicker play agad si Renegade. Mas nagiging tahimik kayo ng Team Aurora. Nakita kasi nila na nung game number 1, medyo tumasata ang aggressive power nila. As first round, gaganda para kay Demon Knight. Hindi na si Kapitan Q, pero makakatakas with an enhanced sword. Wow, napakagandang play mula kay Demon Knight. Nakahanap agandang kill, pero si Renegade ngayon ay humaharang naman kay Kyle Kesey. Isa ito sa mga kapangyarihan talaga ng Hayabusa. No? Basta kumagat yung shadow, wala ka ng takas doon. Oo, napakahirap takasan talaga. Kasi, again, kakabit kasi sa katawan mo yun at mararamdaman mo talaga yung hirap at hapdi, lalo na kapag solo ka lang. Pero ang ginagawa naman dito ng Falcons AP Bren, nag-swing na kagad sila doon sa may top lane para nga naman mag-level 4 sabay-sabay. Black TZ ay narito rin para lang maagang akalamang dito kay Edward at sa akin ng mga hampas, ha? O, kumbaga kitang-kita naman na nagre-ready na para sa pinakaunang objective ng larong ito ang Falcons AP Bren. That's the first turtle. Nasisimulan na rin nila. Renegade magbibigay ng vision. Motivational roar. Ang sabi niya, kaya nyo yan. At papasok na rin si Demon Kai! Yun na kayo mga retribution na inaantay natin. Habang talo na itong members mula sa Falcons AP Bren. At si Demon nakabawi din ang isa. Shadow kill mula kay Demon Kyle. Open is down. Same with Kyle. Team-next bata nila si Black TZ pero makulat lang talaga itong tiris na nito. Mauna talaga yan si Flap pero napakagandang pag-agaw mula kay Demon Kite. Shadow in, shadow out at makukuha niya ang purple buff ng Falcons AP Bren. Napakagandang pagnakaw na rin. Agarang magkakaroon ng 1,000 lamang ang Aurora MLBB. Napaganda ng simula ng Aurora dito as compared to game number 1. May naging explosive sila ng early portions pero kasi napigilan kagad yun right after nung unang pagong ng laban. Pero ngayon, na sila ang nakasecure nito tapos nakuha pa sila ng 2 additional na kill. Masasabi ko na nasa magandang posisyon sila dito pero maganda rin ang posisyon ni Domeng. We're not placing to it. Layo muna si Super Marco at pwedeng i-freeze. Ayun na nga, hindi nila kuha yung siege minion. Kininaw na, nag-freeze na ng lane si Domeng at kinailangan na rin mag-flicker ni Super Marco ng napakaaga. Nakapag-BMI pero si Kyle naman ang nakakuha ng coin crab na yun. Balanse ang kapangyarihan muna dahil nando naman si Alpha para alagaan. Si Super Marco magiging safe ang kanyang pagback. Punta tayo dito sa mid lane. Demon Knight naghahanap na naman. Okay, shadow kill na solo dito ni Kapitan Mew!
At killing spree na si Smiling Demon. Wow. Demon Kite 3-0-1. Halos lahat o lahat na ata ng mga napatay sa loob ng kupunan ng Aurora ay hawakan niya. And this is a really good start. Isa sa mga pinakamagandang panimula sa isang Hayabusa na kung titignan natin ang ating items ay mukhang papunta na sa Blade of the Heptasis. Oh, ano. Tsaka kailangan tutukan natin dito si Edward no, na naka-Thunderbelt din. Habang lipad lang muna ang ginawa ni Ogun para lang makasurvive doon sa plano ng Team Aurora na pagtumba sa kanya. Ngayon, may mga pagbagal ng galaw ang Phantom Saber at Team Aurora. Pero Turtle lang pinupuntirya. Napakabilis din mag-turtle ng Aurora dito. Mukhang sila na nga ang makakakuha ng pangalawang pagong ng larong ito at tataas pa nga ang kanilang gold lead. 1.6k na ang kalamangan ng Aurora at nakaisa na naman si Demon Kite sa baba. Makakatakas naman siya. Ay, buti na lang. Meron masyadong na naiwan doon at makatakas. Kasi hindi pa rin naman ganun kahaba yung duration ng Shadow Kill. No? Kaya talagang makakaalis at makakaalis ka kapag hindi ka na-control. O, tsaka saktong-sakto no, nandun din yung mga tropa niya. Pero wow! Minsan na lang tayo makakakita ng welcome back dito sa Land of Dawn. At lamang pa rin talaga ang Aurora MLBB 5 minutes in sa ating in-game time. Yeah, gusto kong balikan yung sinasabi mo na hindi na uli yung pinapriority. Dumating yung point na XP laner yung inuunang igang, di ba? So, ang dami mo talagang mga titingnan pa dito na punto na kung saan aabangan natin kung yun ba ang gagawin ng Falcons and ng Aurora. At sakto-sakto, nandito na nga uli tayo sa loob ng Land of Dawn. Renegade nag-revision sa tatlo. Two-man knock-off to the Minoan Fury! Ay, tatlo din naman doon. Kasabay ng Dominator's Descent. Naku po, kailangan nilang mag-class kasi may knock-up na naman. Kahit di siya mamamatay habang Blakey Duet mula kay The Next Standard. And Super Marco ay mamamatay. Tatlo ang tutumba. Wow, 1-8 team fight na nagmumula sa Aurora. Yung knock-up na nang galing kay Edward, ang dami niyang na-cancel. Sabi na yun at si Flap TC pa ay babagsak. No, no, no. Yan ang sabi ni Renegade. Na solo yung Shadow Kill. At kanina pa natin hina-highlight yung Shadow Kill na yan eh. No, hindi ka pwedeng mag-isa. Kaya lang ang problema, tatlo agad kasi yung tumumba sa Falcon Saber Brain. Siya lang inaatas para dumepende doon. Pero ready na atas sila dito ha. Edward, tumalon-talon. Here comes the reset. Yung turtle ay nakuha na rin ng Aurora. Uy, sumama pa si Few ay mabubuhay. Kailangan niya matras dito habang si Edward ay pumasok na nga rin. Andun yung knock-up kahit siya ililigtas ni Ogwen. Grabe yung action na pinapamala sa Team Aurora. 7 minutes pa lang, 6k na ang lamang ng Aurora at malaki lamang ito ng malaki at nakaka-farm si Doming ng napakatino. Yung item si Doming min isang pili na lang ay magkakaroon na siya ng tinatawag nating Trinity Beat. Oo nga, golden stuff na next. Neto! Pero bumalik pa! Bumalik pa si Demon Kite at godlike na si Smiling Demon. Yung bala yun, ganun pala maghayabusa yung mga pogi. Ay, yung patalikod yung shadow na ginamit para pagkabalik, mas maangas tignan. Pagkatapos nun hahawi pa, hindi mo na titignan yung bangkay no? Hahawi ka na lang. Men, ibang klase. Ang pinapamala sa Team Aurora dito, specifically itong si Demon Kite with 701 na KDA pre. Mainit to, mainit. Mainit. 701 ang jungler ng Aurora. At ang mako-confirm natin ngayon, tinitignan ko ang upuan ng Aurora, may banks si Demon Kite, may May mahahawi. And kailangan talaga yun eh. Parang required na ata sa mga jungle ngayon, may banks eh. Oo, kung hindi banks, dapat hindi cut. Kaya baby banks. Sige, kasi may baby banks eh. Pero, Hindi lang. pero may isang off-meta build ngayon na gumagana. Ano yan? Kulot na jungler. Ay, oo nga Huwag natin pala. kakalimutan si Andoryu, ganyan din maghayabusa. Basta kulot eh. No? Magaling maghayabusa. Magaling maghayabusa pero ang kita rin na pinapamalan! Ito rin naman si Demon Kite. Ako po, nasolo. Nadalawa pala! Hindi sapat yung paghahati nila. Legendary na si Demon Kite. Grabe din kasi pumantom shuriken dito si Demon Kite, no? Usually, mga isa o dalawa lang. Pero dito parang nood sa sarap eh. Point blank, tatlong shuriken yung tatama sa'yo. Nako, ang hirap yan. Pag nastakan ka pa naman ng apat yan, sigurado na sa'yo yung majority Oo. ng Shadow Kill na tatama dyan. Pero si Few ay nakita ni Edward, kaya lang makakaligtas muna pansamantala habang yung Lord ay buhay na rin. Ayan na nga, Lord, sinimulan ng Aurora MLBB. This is the first Lord of the game at manlinis nilang itong masisecure. Tatlong turtle, pinakaunang Lord. Renegade sa harapan, pati yung purple ng Falcons AP Bren ay ninakaw pa rin ng Aurora. Wala talagang binigay ng libre, papi. Mahirap ito para sa Falcons AB Bren, pero hindi pa rin imposible. Nakita rin natin na nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon ang Falcons AB Bren locally and internationally, pero nagawan nila ng paraan. Ang kailangan nilang gawin dito ng Team Aurora ay siguro i-freeze yung lane. Huwag lang hayaan na magkaroon pa ng mga oportunidad ng Falcons AB Bren na makalabas doon sa sarili nilang mapa. O, at nakikita natin yun nga ang kanilang ginagawa. Limiting yung pwedeng puntahan ng Falcons AP Bren.
mukhang ma-isolate sa loob ng Blase ang mga Bees habang nagmamarcha na ang Lord dito sa mid lane. Once again, this is a level 1 Lord. Wala pa namang pagdadamba na magaganap at meron pang ang aura na pumoprotekta dito sa mga inhibitor turrets. Pero ang tanong, magiging sapat nga ba ito para depensahan ang crystal ng Falcons AP, Brent? Kailangan nila bantayan si Renegade dito. Available yung Flicker and yung Minowan's Fury. Habang si Black Easy umatras. Andun yung mga magtalon mula kay Edward. Basag yung Torre sa may itaas. At yung Lord ay masisecure na rin na mapatumba. Dito yung Falcons AP Brent. Habang si Oh, Pio! no! Pasosolo ni Pio. Flicker out! Pero makakaalis din si Demon Khan with the Shadow and yung Minowan's Fury. Ito na kayo sinasabi ko. Pero sakto yung mga Winter Crown. Habang si Black Easy pupuruhan na rin talaga ng mga members dito. Si Aurora. Ito na nga. Tayo nilalapit na magtuna po. Sheena down. Make it 4 pa nga ba? Pero masyado ng malayo. At ang team Aurora ang makakakuha ng game number 2. 11-minute game para sa Aurora MLBB, and what a game for Demon Kite na nagpakitang gilas sa kanyang Hayabusa. May klima ng banks, mahaba naman ang galawan. Ibang klaseng performance ang kanyang pinakita dito. And ano yun walang depth na Hayabusa ang ipinabalas ni Demon Kite. Again,